Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito ay ito pong mistulang pagdurog ni Attorney Julian Nichols dito po kay lead counsel ni Rodrigo Duterte na si Attorney Nicolas Copman. Kasi ito siguro yung mahirap kahit magaling ka mga tol na abogado, kapag ka yung pinagtatanggol mo ay talagang obvious ang kasalanan, mahirap pong gumawa ng depensa. Isa sa mga banat nito pong si Attorney Nicolas Copman ay ito po. Sinabi niya po sa naging confirmation charges hearing na clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Pinalalabas nitong si Attorney Nicolas Copman na bakit hindi nyo iniimbestigahan ang mga pangyayaring sinasabi niya daw, meron pa rin daw pong extrajudicial killings sa panahon ngayon ng Marcos Jr. administration, pero wala pong ginagawa ito pong ICC prosecutor. Hindi daw sila nag-iimbestiga. Ganon yung gustong palabasin nito pong si Nicolas Copman. Pero napakasimple lamang nung naging pagsagot diyan nitong si Attorney Julian Nichols, ang senior trial lawyer representing the prosecutors laban po kay Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Ito po, napakasimple lang. Logic, common sense ang ginamit po ni Attorney Nichols or Julian Nichols. Sabi niya, well, his client prevented all that by withdrawing the Philippines from the Rome Statute when he thought he might be prosecuted, thereby ensuring that we would not have jurisdiction after a certain period. Sampal sa mukha po ito ni Attorney Nicolas Copman. Nagtatanong kasi si Nicolas Copman o nagsasalita na para bang hindi niya alam yung mga pangyayari sa nakalipas na panahon. Totoo naman ang sinabi dito ni Julian Nichols. Hindi na talaga magagawa ng ICC at ng prosecutors nito na imbestigahan kung meron man na mga nanlaban or extrajudicial killings, hindi lamang sa panahon po ng administrasyong ito, kung hindi sa mga taon na matatapos na yung administrasyon ni Rodrigo Duterte. Mula po noong Marso or kalagitnaan ng Marso 2019 hanggang June 30, 2022, that was the Duterte administration, hindi na pwede pang sakupin for investigation ng ICC yon. And syempre, kasama na po ngayon yung kasalukuyang gobyerno mula po nung June 30 in the afternoon until today. Bakit? Ano po ba ang kadahilanan? Dapat sisihin itong si Nicolas Copman si Rodrigo Duterte. Kasi noong March 2018, unilaterally inanunsyo nitong si Rodrigo Duterte na binabaklas ng Pilipinas ang membership nito sa International Criminal Court. And after a year, yun yung parang period covered para ma-finalize, ma-formalize, and permanently yung withdrawal ng isang estado na bumabaklas as sa membership nito sa ICC. O kaya, hindi man sabihin ng harapan nitong si Attorney Julian Nichols kay Attorney Nicolas Copman na tanga siya, malamang sa malamang parang ganun yun. Ang nangyayari kasi, nagsasalita itong si Attorney Nicolas Copman na parang sasampalin sila ng sagot pabalik. Nasisipatuloy ngayon yung kanyang kliyente. O kaya parang nalaglag tuloy nitong si Nicolas Copman yung kliyente niya nang hindi niya po namamalayan. O ngayon po ay February 28 mga tol, 2026. Magandang araw sa inyong lahat. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at i-share na rin itong ating live streaming. Salamat po sa inyong patuloy na suporta. Kahapon nga po natapos yung confirmation of charges hearing dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pong kababanggit lamang na natin na palitan ng salita sa pagitan ng dalawa pong abogado na ito mula po sa depensa kay Copman at sa senior trial lawyer and acting as prosecutor na si Julian Nichols ay nangyari naman po iyan noong February 26, 2026 at the same time yung naging kasagutan ni Nichols kahapon, February 27, 2026.
Ngayon, balikan pa natin yung isang pangyayari sa presentasyon ng argumento nito pong prosecution. Dito, ipinapakita nitong si Attorney Nichols kung ano yung mga naging basihan kung bakit itong si Rodrigo Duterte ay dapat makumpirma ang charges sapagkat sa kanyang pagpapaliwanag, ipinakita nito pong si Attorney Nichols na very proud pa itong si Rodrigo Duterte sa kanyang nagawa. In fact, yung talumpati nitong si Rodrigo Duterte noong March 9, 2025, bago po ito maaresto, nagsalita pa po ito na pangarap niyang maging katulad ni Jose Rizal, magkaroon ng monumento. Si Rizal hawak ang libro, samantala siya hawak ang baril. Tapos mayroon pa siyang pasenyas na parang gustong pumatay ng tao, no? Panoorin at pakinggan po natin, balikan po natin ito pong pangyayari na ito sa confirmation of charges hearing kung saan may patanong ito pong si Attorney Nichols dito kay Kaufman. Sinasabi mo ba na ang iyong kliyente ay sinungaling o perjurer? Kasi pinalalabas ni Nicholas Kaufman na wag daw pong masyadong pansinin yung mga naging biro nitong si Rodrigo Duterte at sinasabi niya na yun po ay hindi po dapat maging grounds para po paniwalaan na meron pong pananagutan si Rodrigo Duterte. Balikan po natin ito mga tol. Another point. My friend is trying to kind of have it both ways on how Your Honor should treat Mr. Duterte's utterances, his speeches, his words. On day 1, T0004 at page 30, lines 18 to 19, my friend said, Duterte's word was his word and the people knew it, end quote. Yesterday, worried about his client's confessions, that's what... Putulin ko lang sandali Tayo po ipansamantala na munang na magpaalam dito po sa ating Facebook page. Kung gusto niyo pong patuloy na panoorin si Top 1 sa ating live, lipat na lamang po kayo sa ating YouTube channel mga tol. Sa Facebook po ito. Maraming salamat sa inyong suporta. That's where they are. Bye. He said, quote, this is a T0006, page 7, lines 5 to 7. He said, quote, one cannot rely on anything coming out of Mr. Duterte's mouth. All right, that's good to know. If he ever decides to testify, and for his representations on interim release, that you can't trust a word that comes out of his mouth. But beyond that, as I went through on Monday, 3 times under oath, Mr. Duterte said in committee hearings, I have a death squad. Is Mr. Kaufman saying that his client is a liar and a perjurer who has no problem lying under oath? Limited use statements. I won't go through all the, frankly, nonsense that we heard about limited use statements. What I want to make clear, he tried to create an impression which is just not true. Not one witness has been granted immunity in this case. None. There is no such thing as virtual immunity, or whatever he called it. He said something similar today. It's standard practice to use these statements when interviewing suspects under 55-2 who have rights, and they do not grant immunity. It just means a statement can't be used against that particular witness. And if they lie during those statements to us, to the OTP, then the agreement is void and they can be prosecuted. And his suggestion somehow that we should not interview the direct killers, Mr. Duterte's killers at the bottom of the pyramid, they shouldn't be interviewed. That's clinically insane from a prosecution point of view. And of course, some of those persons will get limited use statements if their lawyers request them. And finally, we're here in this court to prosecute the most responsible. And the most responsible is his client, former President Duterte, not the people on the ground who committed the killings. They are responsible, but they are not the most responsible. And unlike his client, the ones who have come forward have shown remorse for what they have done. His client, contrary to everything he said in the last few days, the last 3.5 hours, repeatedly admitted committing the crimes we're here for. His killings of his own people, the Filipino people. We saw some of those in our presentations. I'm sorry, I missed one point. He said there was no linkage of the incidents to Mr. Duterte. He said, my friend,
Not one incident where the direct order came from Mr. Duterte for one of these incidents. Well, he should look at incident one of the ones we have charged. And I'm afraid I don't have my site because I skipped around. But in that incident, the evidence shows that we have a witness who heard Mr. Duterte on the phone, who heard that the order came from Superman, his client's code name and nickname. Mr. Jeremy is helping me. It's at para 89 of our brief, Your Honors. So that was wrong. That is, I just wanted to reply. He said that several times. It's not true. Back to Mr. Duterte. He's proud of his killings. He wants to be remembered for them. Decades of murdering his own people, murdering the children of the Philippines. And he claims that he did it all for his country. He doesn't deny it. He says, as I said early on, it's a necessary evil. It's for the greater good. Doesn't matter how many kids I have to kill. I'll clean up the Philippines. Now I want to play a clip, Your Honors. If we can. At ito yung pinaka-latest, no? Among other videos ni Rodrigo Duterte, kung gaano siya ka-proud sa kanyang ginagawa o ginawa at mga naging, sabihin na natin, pronouncement. But syempre, kapag ka ikaw kasi ay presidente, yung mga sinasabi mo becomes state policy, no? Pero dito sa huling bahagi ng kanyang statement, hindi na siya Pangulo ng Pilipinas dito. Yet, magpapakita pa rin ito ng kanyang mga previous statement at acts kung saan maaaring sabihin na talagang ito yung sapat na basihan para po paniwalaan ng International Criminal Court na dapat magpatuloy ang trial for crimes against humanity laban po sa kanya. Ito po yung video. Balikan po natin mga to. Okay, what do we see there? This is essentially Mr. Duterte's farewell speech. It was made on 9 March last year, 3 days before, as he says, he was apprehended. He was not going to surrender, apprehended and surrendered to The Hague. What did we see there? First, I won't repeat it, shows total, utter contempt for this court. Second, referring to, quote, his sin, end quote. He says, assuming that all the talk you hear is true, assuming it's all true, why did I do that? What is the talk? It's all true. It's obvious. After he says that, he says, problem is, Nalagpasan ko, I'm sorry, ito pala yung video. Ako yung o ganito na lang. Ito mga tol, every time na manonood ako ng mga public speeches nitong si Rodrigo Duterte kung saan ginagawang katatawanan yung pagkamatay o pagpatay sa napakarami nating mga kababayang Pilipino. Hindi sa kaplastikan sa inyo, nalulungkot ako. No? Bakit may mga ganitong tao na ang dami nang namatay, ang dami pong mga inosente po dyan, marami pong mga minor de edad, hindi po totoo yung sinasabi ni Atty. Nicholas Kaufman na si Kian de los Santos lamang ang napatay na minor de edad. In fact, sa shared post nga po nitong si Atty. Jesus Palsis, ilan po sa mga minor de edad na napatay ay ito po, no? Hindi na nakita yung sa huli kasi binigyan ng emphasis dito nitong si Atty. Jesus Palsis yung mga nakalulungkot na mga kababayan po natin Pilipino na ganito yung mga pag-uugali. Pero wala tayong magagawa kasi ang tawag nga po sa kanila ni Atty. Joel Butuyan ay Duterte clones or mini Dutertes. Kaya marahil talagang lap reaction ang magiging reaction nila kahit alam na nila na may mga nadamay na ang edad katulad po nitong si Kathleen Mika Ulpina, 3 taon gulang, si Christine Joy Sailog, 12 taong gulang, si Ulpina napatay noong June 29, 2019, si Christine Joy Sailog napatay noong December 21, 2016, si Skyler Abatayo, 4 years old, napatay noong July 10, 2018, si J. Ross Brondial, 13 years old, napatay noong September 24, 2017. Si Althea Barbon,
4 years old na patay noong August 31, 2016. Si Reynaldo de Guzman, 14 years old na patay noong August 18, 2017. Meron pa na mga hindi na po nakita dito. Isang patunay po ito na hindi po isolated yung pagkakapatay, pagkakadamay ng mga minor de edad sa war on drugs nitong si Rodrigo Duterte. And look at these people. Tuwang-tuwa pa sila, masaya pa sila na yung mga pangyayari na yan, ginagawang biro. I hope alam nila kung ano yung biro at katotohanan eh. Kasi bukod sa biro, ito po'y katotohanan. Tapos tuwang-tuwa sila. Ganito ang kaisipan ng mga tinatawag po na mini Dutertes at Duterte clones. Ito ganito na lang. O sa ano ito? Assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak at bayan. Tuwang-tuwa sila, no? Grabe, no, mga tol? Okay lang na gawin ni Rodrigo Duterte ang pumatay ng mga libu-libo nating kababayang Pilipino. May mga nadadamay na bata, minor de edad. Basta, ang paniniwala nila para daw po sa ating bansa at kababayan din po natin Pilipino. Kaya palakpakan sila. Pero, common sense, natupad ba ni Rodrigo Duterte na maalis ang illegal na droga sa panahon ng kanyang panunungkulan? Hindi. In fact, lumala pa nga ito taliwas sa sinasabi ng mga sumusuporta sa kanya at claim nitong si Rodrigo Duterte. Bakit natin sinasabing lumala? Datos mismo nagpapakita. Dahil kung hindi lumala yan, pagkapasok ng Marcos Jr. administration, imposible naman kagad na mayroong magagawang mga illegal na droga. Anong nangyari? Kaliwat kanan kagad ang napaguhuli ng Marcos Jr. administration. Isa nga po dyan, yung sinasabi nilang pinatapon na pulis sa Mindanao, si Sergeant Mayo, pero after a year nakabalik, panahon ni Duterte yun nakabalik sa Manila at sinasabing nag-operate ng muli. Kaya noong October 2022, months after pa lamang ng assumption ng office ni Pangulong Bongbong Marcos, ilang tonelada, mahigit 1 tonelada ang nakuha laban dito sa grupo nila Sergeant Mayo. Kaya pinapreskon pa nga yan ng ating former DILG Secretary Benhur Abalos. Nakasabay lamang din yung primary gunman or suspect sa pagpatay kay Percy Lapid. Do you still remember? That was October 18. I hope tama yung pagkakaalala ko. 2022. No? Sabay yung presko na yon. Hindi na sana nahuli si Mayo kung sa panahon pa lamang ni Rodrigo Duterte naging makatotohanan na ang war on drugs nitong si Rodrigo Duterte. Kaso hindi naman talaga Kasi bakit? Ito yung pinaka-ebidensya na officially on record na ang war on drugs nitong si Rodrigo Duterte ay budol. Na siya po ang mukha ng illegal na droga at kriminalidad. Ito, yung report mismo ng Quadcom. Muli ko po sa inyo itong ipaalala mga tol kasi mukhang nakakalimot ang tao Mukhang yung iba po nating kababayang Pilipino nakakaramdam ngayon ng awa dito po kay Rodrigo Duterte. Huwag niyo po siyang kaawaan. Panoorin at balikan po natin ang pagbasa ng report ng Quadcom kung saan nalantad kung anong meron sa likod ng mga pronouncement nitong si Rodrigo Duterte na paglaban sa illegal na droga at kriminalidad kuno. Balikan po natin ito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat
ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. Lahat sila nagdusa. Ha? Bakit? Kasi ang katotohanan sa huling bahagi po ng report na yan ay ito. Napakasakit po dahil PD Kong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Diba? Ngayon, sabi ng mga Duterte clones at mini Dutertes, gawa-gawa nyo lang yan. Kasi nungalingan yan, sinisiraan niya lang si Rodrigo Duterte. Kaliwat kanan na nga po yung ebidensyang lumalabas. Yung mga dati niyang tauhan mismo ang nagtutuga sa kanya ang nagsasalita laban sa kanya. And pinaka-worst dyan, yung pinagkatiwalaan niya at naparumor pa ngang sabi ni Ramon Tulfo, naging babae niya, si Colonel Royina Garma. Ano ang sinabi ni Colonel Royina Garma? Puntahan natin, balikan natin ito. Testimony of Royina Garma. Dinawit siya. Kasi siya mismo siya mismo ang tinuturo na pangunahing talagang dahilan kung bakit nangyari po ang mga patayan po na ito. Balikan po natin ito, mga tol. The room of class night and Can you put the mic a little bit closer to your mouth, please? mentioned individuals. I was also questioned about my relationship with the former president, as well as my career as a police officer and my tenure as a GM of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Throughout the hearings, I answered questions from the committee based on my personal knowledge. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family, and other close to me. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything Si Colonel Royina Garma, paalala ko lamang po sa inyo, pinagkatiwalaan po ito ng lubos ni Rodrigo Duterte. For some reason, na kayo na po ang humusga kung maniniwala ko kayo o hindi. Kasi ayon nga sa chismis, naging karelasyon daw ito ni Rodrigo Duterte. In fact, sinabi dyan ni Ramon Tulfo, gagamitin ko lamang po yung balita mula kay Ramon Tulfo na sinabi sa kanya nitong si Rodrigo Duterte, pasensya na sa words na gagamitin ko, masarap katalik ang naka-uniform. Yun. Kaya lumalabas ngayon, bagamat tinatanggi ni Royina Garma na sila'y nagkaroon ng relasyon, pero sa paniniwala nito pong si Ramon Tulfo, naging girlfriend, isa sa mga naging girlfriend itong si Rodrigo Duterte, itong si Royina Garma. And perhaps, kung ano yung mga nakuha niyang posisyon during the time of Duterte administration, circumstantial evidence yun para maniwala somehow, ako, base sa aking opinion, na ganun nga ang pangyayari. Imposible na class 1997 itong si Royina Garma makakakuha ng isa sa pinaka-juicy posisyon sa ating gobyerno. Ano po yun? Yung naging posisyon niya sa PCSO. General Manager. Sino ang General Manager po natin sa kasalukuyan? Tanong nyo sa mga vloggers na ang pinopromote PCSO. Kilala niyo yun? Mga kapwa natin PBBM vloggers na malapit sa GM natin ngayon. Hindi ka makakakuha ng ganyang posisyon kung hindi ka malapit sa presidente o sa appointing authority. Sino ba GM natin ngayon? Hindi ko kilala no? Hindi ko naalala bigla sa pangalan. Isa sa aking isipan yung kanyang pangalan. Pero alam ko malapit yon sa mga kaibigan natin vloggers. Yun ang posisyon dati nito pong si Royina Garma. No? Yan si Robles. Mel Robles. No? Sa tingin ninyo, kung hindi malakas si Royina Garma, kay Rodrigo Duterte, makukuha niya yung posisyon na general manager ng PCSO? Aba, bago mo makuha yan. I personally know about the war on drugs during the former On May of 2016,
I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, Diba? Yan, no? instructing me to meet him at his residence in Naririnig niyo yung sinasabi niya? Ito ay binigay ni Royina Garma noong October 11, 2024 during Quadcom hearing, kung saan siya na po ay finally nag-decide na tumistigo at magsalita na po laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte. Sabi nung isang manonood natin, tama naman ang observation ninyo, biglang nawala sa usapan itong si Garma kasi nasa ICC na po siya. No? At naniniwala ako na si Royina Garma kasama ni Edgar Matubato at saka ni Arturo Las Cañas ay isa sa mga tinatawag ng ICC prosecutor na insider witness. No, yung kanilang testimony ay nakabase po sa kanilang karanasan bilang miyembro po ng grupong Death Squad. Balikan po natin ito pong pagsasalita dito nitong si Attorney Julian Nichols kaugnay po ng confirmation of charges hearing kay Rodrigo Duterte. Okay, what did we see there? This is essentially Mr. Duterte's farewell speech. It was made on 9 March last year, 3 days before, as he says, he was apprehended. He was not going to surrender, apprehended and surrendered to The Hague. What did we see there? First, I won't repeat it, shows total, utter contempt for this court. Second, referring to, quote, his sin, end quote. He says, assuming that all the talk you hear is true, assuming it's all true, why did I do that? What is the talk that's all true? It's obvious. After he says that, Tawa ako dyan, Omar ah. Ikaw naman, tapuan, kabaro tayo, digong at Garma positive. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga tol, kayo na po ang humusga eh. Kung maniniwala kayo kay Tulpo, hindi. he says, problem is, they think I'm the one who, and the crowd cheers. Again, Yon yung pinagdidiinan ni Attorney Nichols dito. No? Yung mga sinasabi ni Rodrigo Duterte na ikinatutuwa ng publiko pero ang resulta actual talaga na pagkakapatay sa mga kababayan nating Pilipino. Ngayon, ano ang mangyayari matapos po nitong confirmation of charges hearing ni Rodrigo Duterte? Sabi po ng spokesperson ng International Criminal Court, within 60 days sila po yung magde-decide, and once the decision is available na, it will become public. No? Sa punto naman ng mga legal na eksperto dito po sa ating bansa, ano yung kanilang opinion tungkol po sa nangyaring confirmation of charges hearing? Ako, hindi naman tayo abogado, pero malakas ang paniniwala ko na 100%, katulad ng paniniwala ni dating Senador Trillanes, makukumpirma ang charges laban po dito kay Rodrigo Duterte for crimes against humanity. On that regard, pakinggan po natin si Attorney Domingo Cayosa. Kung meron bang matibay na ebidensya laban po kay Rodrigo Duterte para po magpatuloy. Actually, hindi nga matibay na ebidensya lamang ang basihan eh. Substantial grounds lang eh. Kasi yung matibay na ebidensya, pupunto na yan during trial. Dahil ang kailangan doon, proof beyond reasonable doubt. Pakinggan po natin itong si Attorney Cayosa. I'm sorry. Doon po sa ICC, doon sa confirmation of charges hearing. Unahin po natin, after this, na mga series of hearings ilang araw, Attorney Domingo, ang tanong anong mapapala natin? Anong ngayon ang dapat nating abangan? Ang ating abangan kung pagkatapos timbangin at suriin ng tatlong quest yung mga outline at ng argumento at mga ebidensya na binigay ng magkabilang panig, magdidesisyon sila at ang question sa kanila is there substantial evidence to elevate this to the hearing proper? So, para maintindihan ng ating kababayan, yung substantial evidence, mas mababa po yan na level kesa dun sa proof beyond reasonable doubt to complete na criminal. So, alam nyo mga tol, sa totoo lang this become personal sa akin eh. Kasi I was once a police officer. And to be honest with you,
party po ako nung naging sitwasyon, no? Hindi sa nagmamalaki ako o in fact, ako po'y kung maibabalik ko lang ang nakaraan, hindi ko gagawin ang mga bagay-bagay na nagawa ko. No? Salamat sa Diyos at binibigyan pa ako ng pagkakataon na sa mga kaparaan ng alam ko, mababawi ko siguro yung mga kasalanan ko. After all, trabaho lang naman yun. At sumunod lang din naman kami kung ano po yung inuutos sa amin ng mga nakakataas. No? Kaya wag nilang sabihin na ang mga akusasyon dito kay Rodrigo Duterte ay hindi po totoo. Alam ng bawat pulis na nasa operasyon kung ano ang katotohanan. Pero syempre, di sila magsasalita. Pag nagsalita sila, serbisyo ang kapalit. O kaya, kaligtasan hindi lamang nila kung hindi ng buo nilang pamilya. Saka mahirap din namang sabihin na itong mga pangyayari, ang nag-utos nito si Rodrigo Duterte. Wala namang ganong sitwasyon eh. Pero alam na alam ito ng mga pulis na nasa operasyon. Na kaya kumikilos ang kapulisan noon dahil meron talagang polisiya. In fact, hindi lang naman tayo nagsasabi niyan. Si Colonel Busita nga mismo, sinabi yan sa harapan ng publiko na meron silang kota. Papatayin na manlalaban. Kapag ka walang nanlaban sa'yo, matatanggal ka, marirelieve ka. At ganun yung nangyari sa kanya. And doon, kahit hindi natin kaayon sa paniniwalang political si Colonel Busita, hinahangaan ko siya. Kasi hindi siya nagpadala. Hindi niya inisip na siya'y matatanggal sa kanyang posisyon dahil hindi siya sumunod sa utos ng headquarters. Di ba? Si Lieutenant Colonel Espinido, nagpapatotoo din yan. Patuloy po natin pakinggan. Ito pong si Atty. Canyosa. Dahil nababa yung level ng evidence required at ginawa naman ng Tapuan, pwede kang tumistigo sa ICC on that time, pulis ka hindi. Hindi po, kasi iba yung circumstance eh, no? Masyado nang malayo yung mga nasa grounds talaga. Ang maaari lang madamay dito at pwedeng tumistigo, yung mga nakakakilala at nakakaalam kung paano nila inoperate yung polisiya. No? Particular yung Davao model nang inimplement ito sa national scale. Hindi ako pwede, not even sa House of Representatives, hindi rin ako pwede magsalita. No? Pangalawa, sasayangin ko buhay ko. Para saan? Di ba? Eh, hindi mo naman madadamay si Rodrigo Duterte. That situation, sa akin na lang yun. Ano? Hindi ko na po pwedeng sabihin pa sa harapan ng publiko. After all, meron naman akong konsensya na umuusig sa akin every now and then. No? Tuloy po tayo dito. kabilang panig yung kanilang mga trabaho at very professional naman. At kung makinig tayo mabuti sa mga sinasabi, talagang napakaraming mga ebidensya ang magkabilang panig. So, susunodin yan. Kaya ka 60 days na binibigay ng korte sa sarili nila para magpasya. So, pag nagpasya na there is sufficient evidence, hindi substantial evidence, itutuloy ng hearing dun sa trial proper. Dun na magpapakita lahat ng mga testigo at lahat ng ebidensya. Kasi itong nangyayari ngayon the past 4 days, parang preview lang yan. Nilalatag lang, attorney, parang nilalatag lang po, overview. Oo. Attorney, doon sa nangyari, unahin natin yung unang naglatag ang prosecution. May mga magaganda ba na at matitibay na inilatag sa palagay nyo bilang isang law expert itong prosecution versus kay dating Pangulong Duterte? But kung titignan ko natin yung rules of evidence, no, ating bansa, dun sa ICC rin, kasi may track record na yan eh. Opo. Marami na yan na trial na ganyan mga similar cases. Eh, matibay mo naman yung ebidensya. Yun ang advantage ng prosecution kasi kung titignan natin, halos lahat ng mga ebidensya nila public record eh. Diba? At napakarami yung mga pananalita ng dating Pangulo, yung sinasabi ng kanyang mga PNP chief, at yung mga statistics, yung data mismo na galing ng gobyerno, ilan ba yung napatay daw, ilan daw yung nanlaban, ilan yung crime
Kaya ang pinaka-logical thinking dito mga tol kung bakit dapat managot si Rodrigo Duterte. Kasi mismong PNP po ang nagsabi na mahigit sa 7,000 ang nanlaban. How come nasa 7,000 na yan, wala po o kung meron man iilan lamang ang naimbestigahan? Kasi basic naman yun mga tol eh. Di ba? Kapag ka nanlaban ang suspect, automatic dapat merong motu proprio investigation or automatic investigation. At dapat sampahan ng kasong homicide at least ang mga pulis. Ang terminong nanlaban is a matter of defense yan. That is a justifying circumstance para mawala ng criminal liability ang mga police operatives involved. Pero hindi po nangyari yon. Hindi nangyari sa panahon namin. Ang tanong, bakit? Kasi sinasabing protektado ng Estado. No? Sinong mag-iimbestiga? Kapwa mo pulis. Mag-iimbestiga ang NBI, hawak din ni Rodrigo Duterte. Sa mga nanlaban na yan, 7,000 plus, pag yan talaga inimbestiga ng isang independent body, hindi po galing sa pulis, hindi SOCO, hindi NBI, ang independent body, lalabas kung ano talaga yung tunay na kamatayan ng mga nanlaban di umano. Maniwala kayo sa akin. Pero hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong pong patuloy na suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.